la Virgen, kapayapaan po sa inyong mga kamanlalakbay. No? Narito na naman tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, a podcast about the devotions of Our Lady in the Philippines. No? Ako po ang inyong kasama, no? Dahil po ang ating rector na si Father Nante, ang ating international rector ay kasalukuyang ah, naghahatid, no, ng mga imahe ng ating mahal na ina sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig, no. Dahil nga international shrine na at international rector na siya, no, kaya pumupunta na siya sa iba't ibang lugar. Pero yun nga, di pa rin mawawala ang ating pagkilala sa ating mahal na ina tuwing Sabado. At syempre, nandito pa rin kasama natin yung pinakapipitagang author at kilalang kilala, no, sa lahat ng mga dambana sa buong Pilipinas, no, ang kuya ng lahat ng dambana sa Pilipinas, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa atin, lahat ng ating mga kamanlalakbay. So welcome po muli sa isang episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Kamusta naman po, Father Franz? Na-miss po namin kayo. Oo nga, ng mga nakarang episode, absent ako. No? Eh po, Kasi kayo nung mga naman po panahon ang na yun, present. Si Father natin ang oh, absent. hindi na kami nagtagpong dalawa. Amen. Ayan. So, Kuya Ivan, parang maganda yata yung pag-uusapan din natin ngayong Sabado. Saan ba tayo pupunta? Opo, so ngayon pong habang nagawaganap po ang Easter season, tayo po ay maglalakbay po muli sa iba't ibang mga shrines na meron po tayo sa ating pong bansa, lalo na po yung ating mga Marian shrines. Ito pong isa pong shrine po na ito na ating pupuntahan ngayong araw ay talaga pong isa po sa aking ipagmamalaki kasi po napaka-active po nila. Yung pong rektor nga po nila at sa po mga kasama po nila ay nakasama po namin noong pong ACSP National Assembly at naroon din po sila ng Bicol Shrines Assembly. Kaya sabi ko po, napaka-active po talaga ng shrine na ito. Ang parokya po nila ay matatagpuan po sa bayan po ng Paracale sa Camarines Norte at tinatagpo bilang isang Franciscan Mission. Naging parokya po sila 1611 at noon po ay nagdala po ang mga Fransiskano ng isang imahe po ng Mahal na Birhen na Our Lady of Candles o Birhen ng Candelaria. Ito po ay nakilala po ng husto sa probinsya at sa probinsya po ng Camarines Norte kaya siya po ay pinarangalan bilang reyna po ng nasabing lalawigan. Naging shrine po ang parokyang ito noong 2007 at nakoronahan naman po ang Birhen po ng Candelaria noong 2012. So mga kamanlalakbay, tara po, tayo po tumungo sa Santuario de la Nuestra Señora de Candelaria, Paracale, Camarines Norte. Yan. Siyempre, makakasama nga natin ngayon yung sinasabi mo, Kuya Ivan, na sobrang Amen. active, no? Na rector nila, no? Siya ay 23 taon ng parik, no? Sa Diocese of Daet. At ngayon nga, siya ang rector at parish priest ng Santuario de la Nuestra Señora de Candelaria sa Paracale, Camarines Norte. At marami rin siyang mga pastoral assignments, no? Sa kanilang diocese, no? Lalong-lalo na siya ang chairman ng Ministry on Stewardship. Pinapakilala ko po sa inyo si Reverend Father Noel R. Domingo. Viva la Vi- Virgen, kapayapaan po sa inyo, Father Noel. Viva la Virgen, kapayapaan, Father Franz. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa pagkakataong ito para higit pang maipalaganap yung debosyon sa tinatawag namin Inay Kandi. So Yes, dito po Inay kami sa Kandi. Paracale, Camarines Norte. Si Inay Amen. Kandi, no? Kento nga po ni Kuya Ivan, no? Talagang very active ang inyong parish, ang inyong shrine, kaya napili po namin kayo na makasama para sa Sabado na ito. Okay, yun nga, Father. Excited kami, no? Na makakwentuhan kayo, ang inyong dambana. Father, meron daw kayong isa pang kasama na makakakwentuhan natin sa episode na ito. Yes, meron si Seminarian Joey Era. Ang tawag namin sa kanya ay JJ. Tapos Ayan. as of now, siya ay pine-prepare namin para maging diakono. Wow. Oh. Kaya Wow. please pray for him together with Mama Mary. Pwede na ikandi. Sana po maging positibo yung kanyang bukasyon sa pagpapari.
tutulungan siya ng ating mahal na ina. Viva la Yes, I do. Virgen, kapayapaan Viva po. la Virgen, kapayapaan. Brother Joey, hello po. Hello po. Good evening po, Father Francis po. Kuya Kendrick po, Father Noel. Good evening po. Good. Viva la Virgen. Kapayapaan po Amen. sa ating lahat. Ayan. Sige po. Sige, magtatanong na po ako sa inyo, Father Noel at Brother Joey, no, ng mga gusto namin kasing mas makilala pa ang inyong dambana. Excited na excited kami makilala ang inyong dambana at debosyon sa Nuestra Señora de Candelaria. Paano po nagsimula ang paglago sa titulong ito ng ating mahal na ina na bilang Nuestra Señora de Candelaria sa inyong bayan sa Paracale, Camarines Norte? Let me begin this po siguro in a short history of our parish. Mhm. Ito pong parokya po namin ay natagpuan ng mga Kastila dahil noong unang panahon po, nung ang Governor General ng Pilipinas, the first Governor General of the Philippines, Miguel Lopez de Legazpi, may apo po siya, si Kapitan Juan de Salcedo. And then because may nalaman po silang sa Pilipinas ay may isang legendary place kung saan punong-puno daw po ng ginto. At dahil dun sa yun, sa interest na yun ng mga Kastila, nagdala sila ng 60 soldiers. There are Spanish and katutubong mga Pilipino. At sa pagpunta po nila, pumunta sila down to Cainta, papuntang Tayabas, ay marami silang na-encounter, especially yung mga katutubong mga ah, medyo matatapang. At nung nakarating sila sa bayan sa Paracali, hindi pa siya bayan, sa community ng mga katutubo, ang sabi nung pare na kilala ko si Father dito, sabi niya, nang dumating daw yung mga Kastila dito sa Paracali, nagulat sila kasi tinanggap sila nito ng parang buong puso. Kaya nagsabi noon si Juan de Salcedo na dito na ako titira, dito na ako mag-i-stay. And then they built the first Christian community. At yun po ay nangyari noong December 19, 1571, nakarating sila sa Paracali. At ilang months po, Enero 17, kapistahan ni San Antonio de Abad, kaya po naging patron din po, unang patron ng Paracali sa San Antonio Abad po, dahil po malapit po sa mga Agustino yung santong iyon. Siya ang naging tagapatnubay ng unang Kristiyanong komunidad dun sa Paracali po. At bininyagan ng mga taga-Paracali. Dumaan po ang maraming taon, napaka dami rin po nangyari, palit-palit po dahil sa klerikalisasyon at naibigay sa mga paring Pransiskano muli po yung pangangalaga at nagtayo sila ng isang simbahang bato sa pamamagitan din po ng Ula Esergisyo na itayo po ang simbahang bato at ito po ay naging ganap na parokya noong 1611 po, under the patronage of Nuestra Señora de la Purificación y la Candelaria. At bago po yun, ay naging titular po ng Santissimo Nombre de Jesus o Santo Niño ang Paracali noong 1868 if I'm not mistaken, because the bishop before of Cáceres is a Dominican bishop, and because of that, grabe yung debosyon sa Santo Niño, kaya yun, naigawang titular ang Santo Niño. Kaya ikalawang patron po ng bayan din ang Santissimo Nombre de Jesus, ang mahal na Santo Niño de Paracali. Ayun po. Wow, grabe po talaga yung history po ng inyong lugar po, no? Meron po palang unang patron, tapos dumating po yung Birhen, so nakakatuwa po, no? Siguro maganda matanong din po natin. So, sabi nga po ninyo, dumating po dyan yung si Inay Candy. Noong po mga unang panahon na nariyan po siya, meron po bang mga answered prayers na, yung po ba parang, ito po yung mga kwentong bayan po ba na talagang, ito po yung naaalala ng mga tao simula noon, pagdating po sa Birhen po ng Candelaria? Sa ngayon, dahil kokonti naman yung mga dokumentong na-unearth namin, tapos wala kami makitang kung based on documents, wala kami makitang konkreto na may lalahad patungkol sa mga answered prayers. Pero sa mga pinagpasa-pasang salaysay ng mga nakatatanda namin dito, mga mananampalataya dito sa Paracale, marami silang mga patungkol na milagrong maiuugnay sa Birhen ng Candelaria ng Paracale. Minsan na tungkol sa paggaling ng may sakit,
Something like that. So yung mga kinukwento ng mga sabihin ta ng most senior na mga mananampalataya dito sa Paracale. Kaya kung titingnan natin, siguro kung may compile namin lahat ng mga bagay-bagay na ito, mas magiging beneficial ito at magiging sabihin ta ng solido yung aming mga mga patotoo ng mga mananampalataya. Pero masasabi natin napakaraming mga matatanda ang nagsasabi tungkol sa iba't ibang milagro na-encounter nila rito sa tulong na rin ng mahal na ina. Amen. Father Grabe. Franz, may tanong pa po ba kayo sa kanila, Father? Opo, no, yun nga, titignan natin po, no, yung kanyang mga deboto sa kasalukuyan. Saan pong aspeto ng buhay sa tingin ninyo ngayon nakikilala ang Nuestra Señora de Candelaria de Paracale? To give you a concrete example, itong nakaraang fiesta lamang ng Feb 2, maraming nagpuntahan ditong mga deboto na hindi lang from Paracale, kundi all over Camarines Norte. And in fact, may mga nakausap din ako galing Batangas, galing somewhere in Sur. Tapos, ang palaging sinasabi lang nila is yung tungkol sa kalusugan, tungkol sa hanap buhay, tungkol sa pamilya. Doon umiikot palagi yung kanilang mga kwento kung paano sila natulungan ng mahal na ina sa kanilang buhay na siguro kung hindi naman siguro talaga natanggap ang mga biyaya, hindi mo yung magbabalik-balik dito. Ang layo-layo ng Paracale from the main road. Tapos, imagine, Camarines Norte is sabihin na out of the way, papuntang Sur, papuntang Manila kasi meron kaming Andaya Road sa kabilang side. So, kung talaga sasadyain mo ang Camarines Norte, sasadyain mo siya. Much more, sasadyain mo ang Paracale. Kaya, the mere fact that they are coming back every year, siguro yun ang masasabi natin napakasolidong ebidensya na yung mga biyaya na pinapanalangin nila para sa pamilya, sa hanap buhay, sa kalusugan, talagang natutugunan. And siguro doon nakikilala si Inay Kandi. Doon siya nakikilala yung pagtulong na iyon sa mga pangangailangan ng mga deboto niya. So, parang all aspects of life. Ayun. Talagang Sabi mo gano'n. okay. Kahit ngayon, maikwento ko lang kasi before fiesta, may isa kaming incident dito na nangyari. May isa akong worker na nag-aayos ng bubong namin. Ang taas ng bubong ay almost 2 floors. Pagkatapos, ang babagsakan niya sana ay simento. Nahulog siya doon. Pero marami ang nagsabi na, bakit ganun yung pagbagsak niya? Parang dahan-dahan. Hindi yung usual na binagsak mo siya na dire-diretso. Kundi parang may umaalalay. Ang napakaganda nun, itong taong ito, after nung incident na yun, conscious siya, hindi siya nawala ng malay, hindi siya masyadong nagrabe, although may konting fracture. And then, sa ngayon, okay na siya, nakabalik na siya sa kanyang trabaho. Pero ang nakakaano doon, yung sinabi nung, hindi lang iisang tao, kundi ang daming tao nagsabi doon na, bakit ganun siyang bumagsak? Parang idinuduyan pa, parang dahan-dahan, bakit hindi bumagsak ng diretso? Tinatanong niya, sabi ko, ewan ko. Because during that time, that's the first day of our novena in honor of Our Lady of Candelaria. Doon yun nangyari, pangyayaring yun. First day. They are supposed to be off na sila sa trabaho nila, and yet yung taong ito nag-insist pa rin na gagawin niya yun. Kaya nagmimisa kami nung may narinig kami gano'n. Tapos paglabas ko doon, may maraming nagsabi sa akin na gano'n ng mga tao na, bakit gano'n yung bagsak niya? Sabi ko, ewan po, kayo nakakita. So,
talagang ipinagpapasa Diyos, sabihin na tinulungan pa rin ng mahal na ina ang taong ito. Sorry, hindi ko i-disclose ang pangalan niya. Ay, Opo. opo. Siyempre Ah, po, no problem po. Opo. Pero ang Grabe ganda po, ng no? kwento na yun. Ang Opo. ganda, kakaiba. Talagang milagro po talaga na Milagro talaga, grabe milagro talaga. yung pagbagsak po, di po basta-basta po ito, no? Oo, kasi 2 floors ang taas yung babagsakan niya, tapos gano'n lang yung bagsak niya, parang Grabe. slow mo. Sabi ng mga tao doon, parang slow mo naman yata ang bagsak. Sabi ko, hindi na rin ka ako. Tinulungan ang mahal na ina. Okay. Nakaligtas ang tao. Ang Kaya, galing. talagang, ang ganda ng experience sa yun. Kaya, although, kumbaga parang nakakatakot, and yet, nandun naman yung pagtulong ng mahal na ina. Kaya ang realization nga doon kahit pala sa ang hirap ng buhay, ang mahal na ina hindi ko pababayaan. Amen. Amen. Ayan. Siguro, Father, tsaka Kuya Ivan, Brother Joey, kakat lang natin sandali itong ating episode na ito. Kasi para mas maganda may magkwento din ng kanyang personal na karanasan sa ating inang Kandi. No? Kaya tinatawagan din natin ngayon si Miss Rita Cusio. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Franz, Father Noel, Brother Ivan, Brother Joey. Ang ganda po ng kwentuhan at habang nagkikwento po si Father tungkol dun sa worker, kinikilabutan ako, no? Kasi talagang masasabi nating miraculous, no, yung nangyari dun sa worker na yon. At ngayon po, no, ay mapalad po tayo kasi ay makakasama po natin ang isang lay sharer na magkikwento rin, no, ng mga magagandang bagay na nangyari sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Wala pong iba, ang ating pong kasama ngayon ay ang Shrine Ministry Coordinator na si Sister Charmy Palma. Viva la Virgen! Kapayapaan sa iyo, Sister Charmy. Yes, magandang gabi po. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa lahat po ng nakikinig po. Ayan. Sister Charmy, nais ko sana no, na ma-share natin sa ating mga tagapakinig, no, sa ating mga kamanlalakbay, yung kwento, no, kung paano ka nagdedebosyon sa Nuestra Señora de Candelaria de Paracale kay Inay Kandi. Opo. Madalas po, pag umaga, yung pagdarasal ng rosaryo, kung pag may pagkakataon, nakakapag-attend po ng banal na misa, o kung hindi naman po, ay na-attend na lang po ako sa online mass. Saka madalas po meron po sa amin ditong first Wednesday na prosesyon. At dito po na-join po ako doon at isa rin po sa aking ginagawa bilang debosyon para kay Inay Kandi, gumagawa po ako ng rosaryo. Tapos nakapagpagawa po ako ng mga image na nakalagay sa center medal ni Inay Kandi at ito naman po ay pinamamahagi ko ng libre, habaw po sa mga nais. Tapos po pag nagkakaroon akong inaanak sa binyag, isa po ito sa aking mga iniregalo o kaya po kapag nag-aanak din sa kasal, isa po ito sa aking mga nagiging regalo sa kanila bilang panimula ng kanilang buhay may asawa na gabayan sila ng aming si Inay Kandi. Ayan, ang ganda naman, no? Magandang idea yan, no? Nagre-regalo ng mga image, no? Ayan, kailan ka nagsimula? Ilang taon ka na ba ngayon, if you don't mind? 47 po, sorry, 47, Oo. ay, sorry po, 45 years old na po ako. Pero po yung vocation ko talaga kay Inay Kandi, very late na. Nung umuwi na lang po ako dito sa Cavite, kasi matagal po ako nagstay sa Cavite. Nung umuwi lang po ako dito sa Paracali ng 2012, dun lamang po nagsimula talaga yung devotion ko kay Inay Kandi. Matagal na rin yon kung 2012, Opo, no? opo. Kasi that's 12 years na rin, no? So talagang deboto ka, Sister Charmy. So para po sa inyo, sino po ba si Inay Kandi? Ano po yung role na ginagampanan niya sa buhay po ninyo? Para po sa akin talaga para siyang ina. Para siyang ina, para siyang ilaw na tanglaw na laging magdadala sa iyo kay Kristo. Yun po ang lagi ko siyang tinatawag na ilapit sa Panginoon, kay Jesus, ang aking mga panalangin para po malampasan ko kung ano man po ang pinagdaraanan ko sa buhay. Oo, no? Nakakatuwa, no? Kasi parang very personal yung relationship, no? She's really a mother to you. So sis, yung pong ano po yung karanasan, no, na pwede niyo pong ibahagi sa amin na sa palagay niyo ay very special sa inyo dahil resulta na rin ito ng iyong pagdedebosyon sa kanyang dambana. Marami po akong karanasan. Isa na po dito yung
nakapag-asawa po ako ay late na. So nagkaroon din ako ng boyfriend, late na din. So talaga nung unang pag-join ko po siguro second time kong pag-join ng Karakul noong time na yun. Isa po sa mga idinasal ko talaga, sana ang boyfriend ko nung time na yun, isa na rin po ang maging kasama kong katuwang sa buhay. So naging totoo po yun. Talagang ipinagkaloob po yun sa akin ni Inay Candy. 2015 po, ikinasal ako. Pero sa kausapang palad po, maaga po akong nabalo sa 3 taon naming pagsasama. Pero natatandaan ko pa po na nasa ICU ang asawa ko habang siya ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay at nakikita ko ang paghihirap niya para siya ay i-revive. Ang dinarasal ko talaga nun po ay Baginoong Maria. Tapos po nakita ko yung hirap niya. Kaya sabi ko sa doktor, sabi ko na po sa doktor, sige na po Dok, I'm letting him go. Tapos nagdasal na po ako, nagdadasal ako ng rosaryo, ng Hail Mary. Tapos sabi ko, ang alam kong paulit-ulit kong binabanggit sa kanya, buksan mo po Inay Candy ang pintuan ng langit para sa kay Eden. Buksan niyo po ang langit para kay Eden. Alam niyo po, pakiramdam ko ng mga oras na yun, dininig po ako ng Panginoon. Dininig ako ni Inay Candy. Sabi ko, isa po siya isa sa mga iyong deboto. A year after, nagdasal po ako noon kay Inay Candy muli na bigyan ako niya ng sign na talagang kasama niya na po si Eden para matutunan ko ng tanggapin at magsimula ako uli na harapin ang aking buhay at magsilbi uli ako sa simbahan. Nanaginip po ako noon, sister, na isang araw, pagising ko daw, pagdating ko ng aming bahay, nandun na si Eden. Sabi niya, sabi ko, nandito ka na, naligo ka na pati. Tapos sabi niya, halika magmotor tayo. Tapos sabi niya po sa akin sabi ko sa kanya, tinuruan ka na rin sa langit na magmotor. Tapos the next episode, nung gamit, the same night, nakita ko na po siya, sister, na nakasakay sa isang sasakyan, nasa unahan siya, hindi siya driver, tapos may bulaklak sa unahan, sa itaas ng sasakyan. So doon ko na-realize when I woke up, na iyon na ang pinahihiwatig sa akin. Kaya totoo lang po, itong gawain na ito bilang coordinator ng shrine, ay talagang ang hirap tanggapin, pero ang hirap ding tanggihan dahil maraming pagkakataon po na ipinadama sa akin ni Inay Candy yung kanyang pagmamahal. Actually, nito lang, recent lang po, before the Holy Week, ang tatay ko po ay nadatna na lang ng isa sa aking kapatid na nakahiga sa kama, unconscious. Pero pinagdasal ko po talaga kay Inay Candy kasi 3 days po kami sa ICU. Pagdating namin sa Manila para ipacheck uli ang aking tatay, pinagdasal ko po na sana walang kung ano man sa kanyang sa neuro, nag-clear po siya, ganun din sa kanya pong sa heart, na una po ang naging baka po kailangan siyang i-angiogram. Sa tulong po ng Panginoon, sa tulong ni Inay Candy, na habang natatandaan ko nasa ICU si Papa, habang inaano ko ang kanyang legs, lagi ako nagdadasal kay Inay Candy, tulungan mo po si Papa, pagalingin niyo po siya, at mas maramdaman niya po ang pagmamahal ng inyong anak. Kaya naniniwala po ako na sa lahat ng pagkakataon, kapag tumawag ka po sa kanya, talaga siyang laging ina na ilalapit ang ating mga panalangin sa kanyang anak ni si Jesus. Yun po. Amen. Amen. Makikita po natin no, na nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa gitna ng unos ng buhay dahil alam natin na nahandyan ang ating mahal na ina, no, si Inay Candy. So maraming salamat po, Sister Charmy, no, sa iyong pagbabahagi, at alam ko ito ay magiging inspirasyon sa lahat ng ating mga kamanlalakbay, no, na mga deboto rin naman ng ating mahal na ina. Viva la Virgen, Sister Charmy. Viva la Virgen po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagbabahagi, Ate Charmy. Maraming salamat din po, Miss Rita, no, sa inyong makabuluhan na kwentuhan, no. May mga kilos talaga rin ng Diyos, no, na hindi natin maintindihan. No, sa mga kakaibang paraan, no, doon yung karanasan na yon na naranasan natin ng Diyos sa tulong din ng ating mahal na ina, ay mga karanasan din natin makakalimutan at talagang nagpapatibay, no, ng ating pananampalataya katulad ng karanasan ni Ate Charmy. No, kaya Father Noel, Brother Joey, papatuloy tayo ngayon ng ating kwentuhan para mas makilala pa, no, ng ating mga kamanlalakbay si Inay Candy. Kaya Ivan, may tanong ka daw.
Opo. Alam niyo po, natuwa po talaga ako dun sa meron po siyang espesyal na tawag, yung Inay Candy. Kasi Inay parang, Candy. ano po siya, no? Parang kakaiba. Tsaka knowing po na marami po Chairman. na Our Lady of Candle sa buong Pilipinas, talagang nakakatuwa po na mayroong ganito na uri po ng pagtawag. So, ibig sabihin po noon, yung tradisyon po niya ay talagang very established at maganda po malaman po natin fathers, brother, no? Kung ano po ba yung mga tradisyon na meron po ang mga taga Paracale at sa mga taga Camarines Norte po dito po sa kanilang inyo pong patrona. Pero po ba yung parang sort of festival or something na traditional po na ginagawa in her honor? Dito sa Paracali mismo, pag dumadating yung araw ng kanyang kapistahan, meron kami ditong parang festival na ginagawa. Bukod sa pinoprosesyon siya, 9 days processioning, plus yung sa piyesta mismo. So, ang pinaka-festival namin dito yung meron kaming fluvial procession and then nagiging maritime procession. So, Mm, isa sa mga barangay namin ang pinagmumulan nun yung ano ng fluvial procession, and then pagdating doon sa may pantalan ililipat siya doon sa mas malaking bangka kung saan siya naman ay ipoprosesyon sa dagat. Yun yung ginagawa palagi. So, tapos marami kaming sinasamang mga barangay, mga bangka. So represented yung mga barangay. Kumbaga, kasi itong parokya ay may 10 barangay. Tapos, ini-invite namin yung lahat ng mga nasa barangay na mag-join. So, maraming mga bangka ang sumasama aside from dun sa mga tao, isinasama rin nila yung kanilang mga images, yung mga patron saints doon sa kanilang barangay. So, yun yung kaya medyo mahaba ng konti yung procession na yun namin sa fluvial and then nagiging maritime procession. So, isa sa mga ginagawa. Pagkatapos may pagdadating namin ng buwan ng August, sineselebrate din namin yung isang gawain dito, yung ang tawag namin doon ni Karakol, kung saan ginugunita namin dito yung isang pangyayari sa buhay ng mga taga-Paracale kung saan nagkaroon dito ng parang Moro invasion during that time. So, with the help of Inay Candy, na-repel yung mga Moro na yun na hindi na sila pumunta rito. Although, tinitingnan namin ito na si Inay Candy talagang tagapagsanggalang ng mga maapi o naapi. So, yun yung doon, tagapagsanggalang. Kaya siguro, that's the reason kung bakit meron siya dito sa image na ito, kung bakit meron siya sword. No? Hindi nakipag-espadana. Kundi yun ay yun Oo ang nga po, no? symbol of. Kakaiba nga po yun, no? Bihira po makakita ng imahe po ng mahal na birin na espada. May ilan lang po, no? Ilan lang po yung may ganito. So parang sign po pala ito na siya ay protectress. Oh, yes. Tagapagtanggol, yes. Tagapagtanggol ng Oo. during that time. Yeah. Mhm. Tapos, yun, bukod dun sa ini-invite namin yung lahat ng mga vicariates to join the celebration during the 9 days novena, yun ang nangyayari. For example, yung vicariate ng Saint John the Apostle, ayun, ini-invite namin. So, for 9 days, iba't ibang vicariates, iba't ibang sector, sinasama namin para sa Kaya very busy dito talaga pagdadating ng piyesta. Talagang from first day to the feast day, talagang nandun ang tao, ang hugos ng tao. Amen. Amen. Okay po. Father Franz, baka po may tanong pa po kayo kay na Father po. Ano po yung naging hakbang upang mas lalong maipaliganap din yung debosyon sa kanya sa iba't ibang dako sa ating lalawigan at sa iba't ibang panig po ng bansa? Sa ngayon po, ang ginawa po namin dito yung 30 parishes ng Diocese of Daet ay binigyan namin ng mga images at saka mga prayer guides to
help propagate the devotion to Our Lady of Candelaria. Aside from that, yung seminary namin at saka yung major seminary ng Bicol Region sa Naga, nagbigay din kami doon para makatulong sa propagation ng Inay Kandi. So yun yung isa sa mga hakbangin na ginawa namin. Una, magbigay kami ng And then, ang plano is to visit them as often as we can para, kumbaga parang follow up, then kumustahan, something like that. Para tingnan kung gaano lumalago yung yung debosyon sa mahal na ina. So sa ngayon yung ginagawa namin ngayon. Aside from dito sa buong Paracale, nagbigay kami ng mga prayer material and poster sa bawat bahay na pinuntahan namin during the Rosarium Pampurok in honor of Inay Kandi. May ginawa kaming ganun kasi, Rosarium Pampurok para sa mahal na ina, and then papasok sa mga bahay-bahay, tuturuan ng pagdarasal ng Santo Rosario, iiwanan ng mga prayer material, and then pina-follow up na lamang ng aming mga group leaders. So ganun yung ginagawa namin sa ngayon. And hopefully, we can expand hindi lang po dito sa buong Camarines Norte. Ang target po namin ay mapuntahan muna namin yung iba't ibang dioceses dito sa Bicol region. So yun ang yung pinaplano namin. Active na active ka, no? Father Ivan, tamang-tama ka, no? Napaka-active nga, no, ng kanilang dambana. Na may marami silang activities. Yes, opo, ano. So, ang isa po siguro huling tanong po natin for this episode kasi para po sa susunod naman po yung iba, no, ay bilang mga deboto po ng Birhen po ng Candelaria, paano po sa tingin niyo nakikita po na nakakatulong itong devotion po na ito sa ating pong mga kamanlalakbay, lalo na po sa mga youth, sa mga kabataan po ng ating henerasyon? Paano po ito natin ipapasa sa kanila? So sa ngayon ang ginagawa namin para kumbaga nung maipasa namin yung debosyon sa mahal na ina sa mga kabataan. Ang isang inaano namin, nagkaroon kasi kami dito ng Paris Youth Day. Tapos nakasentro kami kay Inay Kandi. So introduction yun. And then just linano rin namin ngayon na itong mga kabataan ang maglilid na ng praying of rosary and then devotion during the masses. Hapon, paglabas sila ng klase, pupunta rito sa simbahan para sila na maglilid ng rosary. So kumbaga talagang need natin na i-develop at saka buhayin yung devotion ng mahal na ina para sa mga kabataan. Kasi alam naman natin na time will come, they will be the one to inherit the faith. So yun yung pinakaano doon. Kaya siguro yun, we are hoping and we are praying na mag-continue ang ganitong gawain. Then as much as possible then ini-invite namin sila sa mga activities na ginagawa ng simbahan, lalong-lalo na doon sa mga yung first Wednesday devotion namin kay Inay Kandi. So nai-invite naman. Amen. So maraming salamat po Father Noel and Brother Joey po, no, Father Franz. Ayan, no, tunay nga na active, no, tama-tama si Brother Ivan, no, sa kanyang description. No, talagang maraming ginagawa ang dambanang ito para mas makilala pa si Inay Kandi, no, sa ating pananampalataya at pagsamba din dito sa ating bansa, no. Kaya ngayon, meron tayo sa episode natin na ito na do whatever He tells you, no. Bibigay tayo ng challenge para sa ating mga kamanlalakbay na nanonood, no. Siyempre, no, ito ay tungkol sa ating Inang Candelaria, no. At ngayong taon ay Year of Prayer, no, dineclare ni Pope Francis in preparation for the Jubilee Year of Hope, no, sa susunod na taon, no. Kaya challenge natin ngayon sa ating mga kamanlalakbay, una, no, magtirik ng kandila at ipanalangin ang ating bansa, no.
Panalangin natin din ang ating simbahan. Ipanalangin natin ang lahat ng mga namumuno sa atin, no? Sa pamamagitan ng pagtirik ng kandila. No, ikalawa, na-challenge natin, no? Kung kaya niyong pumunta ngayon doon sa Camarines Norte, no, sa Paracale, no? Bisitahin natin ang Sinay Kandi, no? Puntahan natin siya doon, manalangin tayo sa kanya, no? Pero kung di mo kayang pumunta kay Inay Kandi, pumunta ka doon sa Facebook page nila, no? Share mo yung kanilang Facebook page para mas makilala pa ng mas maraming mga tao si Inay Kandi, no? Ang di gagawa ng challenge, Kuya Ivan, anong mangyayari? Pangit. Gusto niyo ba pumangit, mga kamanlalakbay? No, kaya mga kamanlalakbay, gawin natin yung ating challenge na ito. Kaya, Father Noel, medyo bitin tayo sa kwentuhan natin ngayon, tsaka Brother Joey, no? Sa susunod na episode, no, sa susunod na Sabado, magkwentuhan ulit tayo tungkol naman sa dambana na ito ni Inay Kandi. No, kaya maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa atin. Maraming salamat po kay Ate Charmy kanina sa pagbabahagi ng kanyang kwento, ng kanyang pagdedebosyon. Maraming salamat, Brother Ivan, Brother Rita, Father Noel, Father Joey. Kita-kits tayo ulit sa susunod na episode. Father Noel, hihingi kami sa inyo ng panalangin at pagbabasbas para sa ating mga kamanlalakbay. Sige po. Tayo po'y mananalangin sa mahal na ina, Nuestro Señor de Candelaria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Paluwalhati at pinagpalang Birheng Maria, Reyna ng Sansinukob at Ina ng Awa. Itinangi ng Ama upang maging ina ng kanyang anak na si Jesus. Ako sa iyo ay napakupukpok, umaasang matatagpuan sa iyong pusong mapagmahal, ang kapayapaan at kaganapan ng buhay. O kayamanan ng mabathalang biyaya at kanlungan ng mga makasalanan, ikaw ang maging gabay at tagapagaliw namin dito sa lupang kahapis-hapis. O mabangong bulaklak ng kabanalan, dampian mo ng iyong mapagpalang kamay ang aking puso at kaawaan mong ipagkamit ang mga pangangailangan ko sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-ibig at kababaang loob na ipinakita mo sa paghahain mo sa iyong anak na si Jesus sa templo, makamtan ko nawa ang mga biyayang ito. O Nuestra Señor de Candelaria, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ipinagkaloob kanya sa akin upang maging ina ko na nararapat kong mahalin ng lubos. Ikaw ang namagitan sa amin kay Jesus para sa lahat ng biyayang kailangan namin sa aming buhay. Sa aming paghahanap ng kapayapaan at pagkakasundo, pagkalooban mo kami ng mabathalang sinag upang lumiwanag ang aming daan dito sa sandaigdigan. At akayin mo kami patungo sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Amen. Nuestro Señor de Candelaria, panalangin. Mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa panalangin at tulong ng mahal na ina, Nuestro Señor de Candelaria, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming Maraming salamat po, mga kamanlalakbay. Maraming salamat po.